Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 14, right? May 14, 2024. Gusto ko manigurado. No, May 15, 2024. At ang oras ay 7:50 AM. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Okay. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kalayaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Medyo paus ako ha. Kumusta ang lahat ng mga kapatiran? Okay. Sa umagang ito, ipagpaumanhin ninyo kung bakit itong mga nakaraan ay hindi ako masyadong nakapagbigay sa inyo ng mensahe. Sabi ko naman sa inyo, ang pagmimensahe ni Lidimin Canuto is not my own understanding, no? Magdidepende ito sa dikta ng gabay ng Espiritu, no? Okay. Sa pagkakataon na ito, mga mahal kong kapatid, malapit na ang June. So anong sinabi ko? The big bombastic release, no? Ito'y may dalawang mukha. Either the negative or either the positive. So, kailangan, alin man sa dalawa dyan, ay kailangan mapaghandaan ng bawat isa sa atin. Okay. Sa umagang ito ay nais ko lang ibabahagi sa inyo. Paulit-ulit, no? Paulit-ulit. Tibayan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Huwag kayong padadaya sa inyong mga nakikita ng inyong mga mata. Kahit ano pa ang mga magic dyan, kahit pa na nakakabuhay sila dyan ng patay na sinasabi nila. Instead, hingiin po natin ang tamang wisdom o karunungan sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan para hindi po kayo madaya. Bakit? Unang-una, marami po talaga, no? Ito na yung mga nakapropesiya na sa mga huling araw ay talaga lang naman marami ang magpapakita ng mga kababalaghan, no? Tapos marami ang magsisilitawang mga bulaang propeta. Ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang pangalan ng Diyos. Bagamat ang inyo ring abang lingkod ay ginagamit ang salita ng Diyos at ginagamit or binabanggit, not ginagamit. Iba yung ginagamit, no? Ikukurik ko lang, binabanggit, no? Binabanggit ng abang ninyong lingkod tungkol sa salita ng Diyos at ang pangalan ng Diyos. Ngunit subalit datapwat, dapat ninyong pag-aralan, dapat ninyong matutunan, dapat ninyong matutuklasan sa inyong mga sarili. Ano ba ang magiging palatandaan na nasa tunay ka nga? Or baka naman ikaw ay maprank or maskam ang inyong mga kaluluwa. No? Nasasambit ko ito sapagkat ako na po mismo nagsasabi. Talaga lang naman, no? Maging pagdating ng kapirahan, no? Maging sa pagdating ng mga kapirahan, no? Ay medyo ingat kayo, no? Ito yung sinasabi at hanapin nyo muna ang katotohanan at katwiran upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Why? Marami po talaga, no? Tingnan nyo yun, nagsabing release nitong katapusan ng April, itong first week of May. Pero ang aba ninyong lingkod, abangan ninyo yan, ang big bombastic release na yan. No? Meron ako'y palala, ha? Wala akong sinasabi na ito'y pera. Wala akong sinasabi ito ng ano paman. Basta, big bombastic release, no? No, paghandaan niyo yan, the big bombastic release na yan. Magkakaalaman tayo dyan. Na? Magkakaalaman tayo dyan.
Alam nyo kasi, no? Ito kasing iba, sinabi ko naman sa inyo kahit anong gawin ninyong paghaharang dyan, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Marami na kayong ginawa sa akin. Ang dami nilang ginawa. Pero lahat yan sa tulong ng gabay at patnubay. At hindi ako pinabayaan ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo sapagkat nalagpasan ko lahat yan. Okay? This time, mga mahal kong kapatid, huwag kayong umasa sa mga ayuda-ayuda na yan. Huwag kayong sasama ng loob kung hindi man kayo nakatanggap ng ayuda. Suspastilan. Alam nyo kung ano ang dapat nating gagawin? Manalangin tayo. Manalangin tayo, syempre higit sa lahat. Maging malakas ang ating mga katawan. Kasi wala ka nang pera, magkakasakit ka pa. And speaking of magkakasakit, no? Alam nyo sa totoo lang, based on my observation, hindi natin pwedeng sasabihin lahat na nangyari sa ating mga buhay ay pagsubok lamang. Dahil may mga bagay kasi na ang tao mismo, bakit mo inallowed sa sarili mo na makapasok ang mga bagay na hindi dapat. Hindi lahat ng bagay isasabihin natin pagsubok lamang ng Diyos sa atin. Like for example, nagkakasakit ka. Pero ang sanhi ng pagkakasakit mo, ito yung lagi kang nag-iinom, lagi kang naninigarilyo, kung ano-ano mga pinagagawa mo. Tapos kung magkasakit ka, sasabihin mo, ano ka? Pagsubok lang? Hindi ko pagsubok yan. Resulta po yan ng ginagawa mo sa iyong sarili. Wala pong pinagkaiba yan sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Huwag ninyong sisihin ang ibang tao at huwag kayong magdamdam kung hindi kayo nakakatanggap ng ayuda-ayuda na yan. Bakit? Alam niyo mas magpasalamat kayo Alam niyo kung bakit? Itong tungkol sa ayuda. Ito na naman tayo. Nako, sinasabi ko na nga ba. Itong mga nag-aayuda, ito namang gobyerno natin, ito namang gobyerno natin, talagang lang naman ang tinatawag na palakasan system. Kayo naman, kung po pwede lang, no? Kasi based dito sa amin na nangyayari, maraming nagtampo sa ayuda-ayuda na yan. Bakit? Kung sino pa yung mga opisyal ng gobyerno, yung pang-una nakakatanggap ng ayuda. No? Pero yung mga karapat-dapat talaga, ay nako, ano ba to? Ayuda for, ayuda for allied lang ba to? Tapos anong nangyari? Bakit naging 10,000? Ang alam ko, 25 yan, nasa napunta ang 15, kayo talaga. Uy, Diyos ko, naka. No? Sabi ko naman kasi sa inyo, niliwanagin ko lang hindi natin kinakalaban ng government. Instead, ginagawa natin ang abot ng ating makakaya. Hindi man tayo politician, hindi man tayo sikat, hindi man tayo celebrity, pero base sa kakayanan na ipinagkaloob sa atin, ay gagawin natin kung ano ang nararapat para maabot natin lahat ang ating mga kapatiran. No? Siguro kung may tatanggap, alam nyo, itong pinakamasakit. Alam nyo kung bakit. Nakita nyo ba yung last time na nag-akit-akit ako ng bundok? Yun ang dapat makakatanggap ng ayuda na yan. Oh my God. Diyos ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tapos yung iba sasabihin, nag-implement na lidimin, nagbukas na lidimin, nagbukas sa mga mata nyo, buksan nyo, yung mga bulsa nyo, nagbukas yung mga bulsa nyo para kayo mismo sasalo. Kayo talaga. Alam nyo kasi, ito bibigyan ko kayo ng pananaw dyan. Pag sinabi nating nagbukas na ang pinagkakaguluhan ninyong account na yan, kahit anong account, lahat yan, not only in the Philippines no? Hindi lang ang Pilipinas kundi buong mundo yan. Yan po ang tamang implementation ng tinatawag na nagbubukas na ang pinagkakaguluhan ninyong accounts na yan. Okay? But as long as
Ganyan lang, pinipili nyo lang, tapos yung iba pinipili pa yung mga opisyal, no? Mostly mga opisyal, no? Ito po ay ayuda siguro ng kanilang allied. Nagets nyo ba ako? Just like for propaganda lamang, no? At saka, saan kaya napunta yung 15? Kasi, gusto kong magkaroon kayo ng idea that lahat ng ating mga moves in our government, no? Kaya nga yung iba hindi mauunawaan bakit laging involved ang United Nation, no? Even the ICG, bakit lagi silang in sa atin, no? Bakit laging meron silang pakialam sa atin? Marami ang hindi nakakaunawa nito pagdating ng mga bansa sa bansa, no? But this time, no? May pakiusap ako, ha? May pakiusap ako sa mga... Pero bago lahat ang pakiusap ko, gusto ko lang liliwanagin, gusto ko lang ilang beses ko nang paulit-ulit. Sa Family Marcos, lubos ang aking pagpapasalamat po sa inyo dahil maganda naman po ang trato nila sa akin, no? Maganda naman ang trato nila sa akin. Pero yung iba, kumbaga yung iba lang, no? Yung iba na kung sino pa yung mga tunay, yung pang magandang magtrato sa akin. Yung mga nagmarkos-markusan, yun pa ang mga kurimaw. Sorry ha, pero nagsasabi lang ko ng totoo. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil sa magandang pagtrato, no? I am overwhelming. Pero, ang isang lidimin kanuto ay hindi ako maaring pumanig dahil lang sa mga bagay-bagay na pabor sa akin, no? Ang aba ninyong lingkod ay patas lang. So, I declared, no, para sa mga mahal kong mga kapatid, wala pong dugong Marcos ang lidimin kanuto. Ngunit, subalit datapwat, napakalaki ang kaugnayan lalo na sa mahal na dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yan po yung totoo. At hindi din po ako nagba-vlog bilang bayaran ng mga Marcoses. Nakita niyo naman kung paano ako naging neutral. The bottom line dito sa aking pagbigay sa inyo ng mensahe this morning, dahil baka mamaya, at saka ito pala ha, ito na naman tayo, yung iba ng mga kurimaw, ingat kayo dyan ha, kasi ginagamit yung vlog ko na nagsasabing release, mga lintian kayo, no? Kayo talaga mapagsamantalaga talaga kayo sa inyong mga kapwa. Bagamat sinabi ko, the big bombastic release this coming June, talaga lang naman. Let's check it! And let's see who is rattling around. Mga kurimaw kayo, tingnan ko lang. Kasi alam nyo sa totoo lang, ano man ang ipinagkaloob sa akin ng pambihirang pagkakataon, ayokong abusuhin yan. Ngunit subalit datapwat, sinisikap ng aba ninyong lingkod na anuman ang ipinagkaloob sa akin ng karunungan, no? Kung meron man kapangyarihan, kung meron man kayamanan, ito'y gagamitin natin sa ikakaluwalhati, ikakadakila, ikakapuri, ikakapasalamat ng ating mga kababayan at purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? Dahil alam ninyo, kung ako lang, nakatulad ng iba, that ina-after yung mga crown na yan, ay nako, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para sa mga matitigas ng ulo. Kasi kung crown lang mo ng pag-uusapan, bibili na lang ako dyan sa Quiapo. Kundi dyan sa Divisoria. Anong pakialam ng iba? Basta gusto kong magsuot ng crown. Dapat yun na lang gagawin ko. At least wala pa akong kakumpetensya. Pero yung mga bagay na pinagkakagulan nyo until now, at kayo, Diyos ko talaga, nagpapatayan na naman kayo tungkol sa pagiging sultan. Isa lang ang sultan. Bilang ako, Lord, patawad. I'm so sorry for my words ako. Bilang ipinagkalooban ng isang pambihirang pagkakataon, kahit saan tayo magpang-abot, nagbabase kasi ako kung ano ang nasa system. Ha?
Ano ba ang sinabi ko? Yung iba mga ka-bloodline. But I declared, malalaman nyo man yan, na magpabitay man ako sa inyo kung nagsisinungaling ako sa inyo. I declared, no? At bakit sinusuportahan ko ang kapatid na Sultan Hadjula Amil Hasan? Bagamat itong magkakapatid na ito ha, sila po ang tunay na real descendants of Sultanate of Sulu, the last Sultanate of Sulu. Sila po yung tunay na pamilya. Meron mang iba dyan, sabihin mo natin mga pamilya nila, no? Mga ka-bloodline nila, hindi kasi pwede na lahat uupo ng sultan. Kayo talaga. Iisa lang talaga yan. Kaya nga sultan pinakamataas yan I declare that bakit ko sinusuportahan, no, ang kapatid na Hadjula or Sultan Hadjula Amil Hasan. 101% ang aking suporta sa kanya. Sila kasi yung tunay na descendants. According, no? Dito tayo magkakaalaman. According na nandoon sa system. It is not my own understanding, mga mahal kong kapatid, no? Bagamat yung iba, sana matanggap nyo naman, no? Kasi itong magkakapatid na ito, dahil kung tutuusin, itong magkakapatid na ito, wala naman talagang iniwan, no? Na sila talaga, or halimbawa si kapatid na Hadjula Amil Hasan or yung kapatid niya ang napasahan ng crown. Bagamat doon sa instruction na ipinagkaloob sa aba ninyong lingkod, actually, I am not talking lang sa, sa pagiging sultanate. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat na sumusunod sa kalooban ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Bagamat itong iba niyang mga kapatid ay hindi ko nakakasalamuha dahil yung isa pumalpak, no? Ganun talaga, nobody's perfect. Kung sa bagay, nasa propesya din yan Ang nakakatandang kapatid ay maglilingkod sa nakakabatang kapatid. Okay? Nakapropesya din naman yan Huwag kayo mag-away-away dyan sa sultan. Sus, Ginoo. Hay, Ginoo ko Lord, patawad. Kayo talaga, mabuti pa si kapatid na Hadjula, no? Kahit ganon, libre lahat. Libre ang form. Libre ang ID. Ito na, nandito pa nga yung mga ng ID. Libre ang, ito, nung nag-issue kami ng golden certificate. Mahal, pahiram ng golden certificate mo. No? Libre lahat. No? I-run pa namin lahat yan. Kaya binabati ko nga ang mga first batch. No? Kayo talaga. Bakit kayo nag-aaway ngayon? Ang dami nyo sabagay karapatan nyo yan sabagay karapatan nyo yan, no? Ito yung tinatawag kong gold actor. Pinakita ko na ito sa inyo Bakit mo naman tinanggal ito, mahal? Ayan po ang golden certificate, no? Lahat yan, naka-invoice lahat yan. Ayan. No? Plus ganyan. So, alam nyo, may dumaan na kaibigan sa Himpapawid. Okay? Alam nyo mga mahal kong kapatid, no? Huwag kayong magtalo-talo about dyan sa pagiging sultan. Ganito kasi yan mga mahal kong kapatid. Paulit-ulit na lang tayo. No? Pag ikaw ay tribong, alimbawa, ikaw ay tribong Manubo, maghari ka doon sa tribo mo sa Manubo. Huwag mo pakialaman ng halimbawa, tribo ng ibang tribo. Ikaw nang hari, ikaw nang pinakamataas dyan sa tribo mo. Pagdating sa kabila, kung halimbawa mangyan ka, ikaw nang hari dyan sa tribo mong mangyan. Pero hindi po lahat ay anuhin mo. Para walang gulo. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Pero ngunit subalit na tapat, meron talagang pinakaano sa inyo. Meron talagang pinakamataas inyo. Kaya nga meron tayong King of all Kings. Ito namang iba, ang uwi naman, no? Ang sinabi pong King of all Kings, ito po yung bansa, no? May kinalaman sa bansa. Bakit? Kaya nga titingalain ng buong mundo ang Pilipinas, pero dapat hindi na Pilipinas. Titingalain ng buong mundo ang Maharlika. Kasi if we are talking about the Maharlika, no? Our Maharlika Kingdom, Maharlika Nation, no? Hindi lang ito tungkol sa atin, no? Hindi lang ito tungkol sa atin. Pag sinabi mong royal, hindi lang ito tungkol dito sa atin, no? Nandiyan yung mga royal blood from Brunei, England, no?
yung may mga kinalaman sa mga royal family. No? Ito namang iba, ang uwi nyo talaga sa totoo lang, grabe kayo. Wala akong masabi sa inyo, kaya magulo eh. Bakit? Daldal kayo ng daldal, pero pinakaugat, hindi nyo nga alam. No? Ano lang kayo ng dahon, ano na agad kayo. Kayo talaga, kaya magulo. No? But anyway, mga mahal kong kapatid, kumapit kayo dahil the big bombastic release this coming June. Kumbaga sa Bisaya, mangambot lang jud ko ninyong tanan. Na, mangambot lang jud ko sa inyong tanan. Take note either negative or positive ito. No? Wala akong sinabi na tatanggap kayo ng milyon-milyon, ha? Hindi ako katulad ng iba. Magbigay kayo ng ganito, kuha kayo ng ATM sa mata nyo. Ewan ko na lang sa inyo. Kaya ang puno nga, na problema nga ang puno eh. Sarili nga niyang, sorry but I need to pronounce. Na problema nga sa kanyang Digibank. Tapos yung iba sasabihin na kapag release sa Digibank, ewan ko sa inyo. No? Ewan ko lang po sa inyo. Sorry huwag kayo magagalit sa akin. Tapos sasabihin ninyo na nakapag-release, mamaya, katulad na naman kayo doon sa, babanggitin ko na, mamaya, katulad na naman kayo sa Kapa, kayo talaga. Ay nako, ewan ko sa inyo. Anyway, mga mahal kong kapatid, magsipaganda ang lahat sa big bombastic release na yan. Tibayan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Kailangan laging handa. The big bombastic release. May mga bagay na masakit man sa atin minsan, pero kung yun ang nakakabuti para sa lahat, ipikit mo na lang ang iyong mga mata. Masakit man, pero kailangan mangyari sapagkat sobra na ang tao. Sobra na ang kayabangan. Kayabangan sapagkat dahil sa katalinuhan, wala na magpakumbaba. Dahil sa anumang mga lintik na mga hawak ninyo na mga accounts dyan. Gusto nyo, kayo ang laging pinupuri ng tao sa halip na purihin ang nagsugo. Hindi ang mga sinugo, pero anong ginawa ninyo? No? Ay nako. Marami po talaga sa totoo lang, no? Kaya siguro, hindi siguro, yan talaga ang masasabi ko, yan lang talaga ang pakiusap ko sa inyo. At nagpapasalamat ako, no? Hindi ko rin kalimutan. Pasasalamatan ko, walang hanggang pasasalamat ang mga taong tumutulong at nanatiling nagtiwala sa akin. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Sana, no? Sa paglarga ng barko o ng, alam niyo yung sa Divisoria or dyan sa Manila, Quiapo, o dali, isa na lang. Bagay pala sa akin maging barker. Yung parang gano'n, no? Sana po sa last, no, sa bago maglarga ang barko or bago maglarga ang jeep, ay isa kayo sa magiging pasahero ko. Yun lang po ang masabi ko dyan. Sana nag-gets ninyo ang ibig kong sabihin. Kaya, nagpapasalamat ako sa mga taong nanatiling tapat, no? Nanatiling tapat, nanatiling nagtitiwala. Ang magtiis at nanatiling tapat hanggang wakas ay siyang makakatanggap ng karapat-dapat na tinatawag na reward. Ngunit sa kabila ng lahat, paalala ko lang sa inyo, ang dapat nating pagsikapan lahat ay magkaroon tayo ng chance ng buhay na walang hanggan. Yun po yun. Kasi lahat ng mga bagay sa mundo, lilipas yan. Sinabi ko na ba sa inyo, yung mga material na yan, sukatan po yan sa atin. Pero kung tutusin, biyaya po yan. Basahin ninyo sa Book of Pahayag, nandyan nakasulat yung tungkol sa 666, unawain, intindihin at humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat, no? Dahil alam ninyo, ang aba ninyong lingkod, kahit magdadaldal ito sa inyo, kung hindi nyo maunawaan, it is useless. Kaya, humingi tayo, naamoy ko ang bango, no?
Hingiin natin ang karunungan sa pinakadiyos ng kaliwanagan. At sa kabila lahat ng pangyayari, wala pong imposible sa Kanya. No? At purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sapagkat ito ibabahagi ko sa inyo. Palapit ng big bombastic release. Katulad ng sinabi ko, may mga bagay na masakit man, pero kailangan gawin dahil ito ang mas nakakabuti para sa ating lahat. Lalo na doon para sa matitigas ng ulo. Dahil no choice na no? Kaya, let's check it and let's see who is rattle and roll. Lahat ng gumalaw na mga bagay-bagay na yan ay dapat para sa buong sangkatauhan. Pero dahil sa inyong mga hinahangad na kapangyarihan, gusto ninyo, laging nakaganon sa mga tao, no? Ang inyong mga kuko gusto niyo laging nakaganon sa mga tao. Para lang kayo ay tawag nito, lagi kayong sundin kahit mali. Kaya nawa sa kuko ng agila, tayong lahat ay makalaya. Shikrahaya sansantiya yuda yiday santanali laya karahayarawon yisantana kaya iyarahaya ipagpaumanhin ninyo. Sinabi ko naman sa inyo, this is not my own understanding. No? Let's check it! And let's see who is rattle and roll. Kailangan mangyari ang mga bagay na yan para lahat tayo ay luluhod sa nag-iisang pinakadiyos ng kaliwanagan. Hindi sa mga tao na ito'y dahil lang sa kanilang karunungan. Ito yung mga taong kanilang mga nakaposisyon, kapangyarihan at mga bagay-bagay na hawak nila. Gusto nyo kayo ang purihin at sambahin ng tao at masyado kayo naghahangad sa kapangyarihan. Kaya ang nangyari, kawawa ang buong sangkatauhan. Let's check it and let's see who is rattle and roll. The big bombastic release. Ako, sinasabi ko sa inyo. Hay, nako. No? Kaya para doon sa mga minamahal kong kapatid na nasa kabundukan na dapat kayo ang makatanggap ng tamang ayuda. Ngunit anong nangyari? Palakasan system. Maraming nag-aangal dito sa amin dahil mas nauna pang tumanggap ang mga ibang opisyal kaysa mga karapat-dapat na dapat makatanggap. At nasa napunta ang 15? Bakit 10 lang? Kayo talaga. Ano yon? Ayuda for allied? Ganito na lang ba lagi ang ating laging mangyayari? Kaya mga tao, individual na tao, kayo ay may kapangyarihan kayo, kaya sa susunod, wag kayong, kayo talaga. Hay nako. Ganun pa man, no? Ang pinakadiyos ng kaliwanagan pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Uulitin ko sa inyo. Tibayan, hawakan ninyo ang inyong pananampalataya. Hawakan ninyo ang inyong pananampalataya. Let's check it and let's see who is rattle and roll. Sobra na. Sobra na talaga. Dahil lamang sa kapangyarihan na hinahangad. May mga magkakapatid na kayo-kayo mismo ang nagpapatayan, nagsisiraan, nagbabangayan, naghahatakan kayo ng pababa dahil yan sa kapangyarihan ng mga ninanais ninyo. Nasaan ang sinasabi ninyo na may malasakit kayo sa ating inang bayan? Dahil kung may malasakit kayo, marunong kayong mag-giveaway alang-alang sa ikakabuti ng buong sangkatauhan. Alam niyo sa totoo lang, kung crown lang ang pag-uusapan, kung ako lang ang tatanungin ninyo, hindi ko kailangan sumali. Hindi rin naman talaga ako nakikisali sa inyo. Kaya lang ako nagsasalita sa inyo dahil kayo mismo, no? Kawawa na kasi ang buong sangkatauhan.
ang aba ninyong lingkod, maraming nagsasalita. Lidimin, puro ka ngak-ngak dyan. Bakit hindi mo gagawin? Mga tarantado. Maliwanag ang nasa instruction. Igalang ang ating pamahalaan. Bago ang lahat. Hindi ako katulad ng iba. Pababain si PBBM o kung sino na ng presidente dyan. Akala niyo naman kung kayong uupo, maging maayos ang ating bayan. Di ba nangyari yan? People's EDSA? No? Dahil sa mga sulsul at mga sarilingang kadugo, tinraidor nga ang FEM senior. Ito totoo naman eh. Pababain, pinabagsak sa pamamagitan ng people's power. O ngayon, dahil umupo yung isa, may nagbago ba? May nagbago ba? Walang pinagkaiba yan dito sa mga nangyari sa atin. Dahil ang aba ninyong lingkod, hindi ako maaaring sumobra o kumulang anuman ang ipinagkalob na instruction. Gawa po yan sa sulat kamay. Hindi po yan gawa dyan sa mga computer na sinasabi ninyo. Hindi ako maaring magdagdag, hindi rin ako maaring magbawas. Kaya napakaliwanag ang sinasabi dyan. Igalang ko ang ating pamahalaan. And even the Bible, the Romans chapter 13, igalang ang pamahalaan. Hindi ako katulad ng iba, pabagsakin, ganito, ganyan, no? Sila ang uupo, kala naman may pagpabago. Kaya ang aba ninyong lingkod, yun na lang ang kulang, no? Ewan ko lang dito sa mga kurimaw na to, no? Kaya nung sinabihan ako, Lidimin, huwag kang manghinayang. Hindi ako nang hihinayang sa inyo. Kayo ang dapat manghinayang. Alalahanin nyo, no? Nasira ang pangalan ninyo. Dapat mula rin sa pamilya ninyo ang mag-aayos nito at magbangon. Hindi si Lidimin. Tandaan nyo yan. Ito namang iba nakakatawa, no? Hoy! Yung mga gumagamit sa pangalan ko, alam ko yon. Kaya di ba last year pala, si Lidimin Canuto Kuno at saka si Ate Helen Abdul Rajak nagsabay pumunta sa Central Bank at nag-claim, huy mga tanga, hindi ako nag-claim, wala akong dapat i-claim. Bakit ako mag-claim? No, ano yun, nanalo ako ng jackpot ng loto? Hindi ako nag-claim. Dahil ang tunay na ikaw, mag-uutos lang yan. Bakit ako mag-claim? Ano yun, para gaganon ka pa? No need. No? Alam niyo mga mahal kong kapatid, baka nga mag-advance party pa itong Let's Shake It, Let's See Who Is Ratter, the big bombastic release na to eh. Baka mag-advance mga to eh. Nako lang. Ewan ko na lang. Hay, nako. Diyos ko. Good morning, Kati Ophelia Samudo. Kay Concepcion Gakuma Kanyeda. Good morning po, Ma'am Lidimin. God bless. Always po rin ang nagsugo. Hindi ang mga sinugo. Salamat, mala kapatid. Marilyn Trinidad. Thank you so much. Fee Idolsa. Umagang kay ganda, Ma'am Lidimin Canuto. Salamat. Piano. GF Piano. Puri ang nagsugo. Hindi ang mga sinugo. Maraming salamat, kapatid. Veronica Aiko, puri nang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Isang mapagpalang umaga, Madam Lidimin. God bless. Good morning, Ma'am Lidimin. According ko kay Sir, Piano, ka Iglesia Katolika Romana, Pahayag, chapter 13, verse 18. Ito po yung igalang natin ang ating pamahalaan. Yan po yon, no? Kaya nga ba ninyong lingkod? Alam nyo, ito mga taong bayan, no? Hindi ako naghihingi ng sympathy, but this is the realidad. Ito po yung nagiging sanhi, no? Bakit ang aba ninyong lingkod, abang lingkod, bagamat alam ko ang aking gagawin, hindi ako maaring lumagpas sa instruction. Igalang ang pamahalaan. Basahin ninyo. Maraming salamat, Iglesia Katolika Romana, Pahayag, chapter 13, verse 18. No? Basahin nyo yan. Kaya gano'n na lang po ang pagpapahalaga ni Lidimin Canuto. Pero pag once na hindi na kaya, let's shake it and let's see who is rattle in John. Iwan ko sa inyo. No? Jennifer Katubag, we shock the word. Yes, kapatid. We shock the word. Okay? Kay Ma'am Polit Graho, Disegan, thank you so much. Kay Lorna Plaza, kay Veronica Aiko, kay Jennifer, no? Basta, bound to offer, sasakay po ako. Yes, kapatid, no? Yes, kapatid, maraming salamat, no? Fe, Idolsa, thank you so much, no?
Nagets nyo bang sinabi ng ating kapatid na Jennifer? Basta sa opor, sasakay ako. Kaya dapat kayo, no? Mag-isip kayong lahat, no? Rico Estrusos, good morning, Ma'am Lidimin. Kay Ma'am Shirley Locio Bordin, kay Robert Enriquez, kay Olinad, nalibat na ako. Kay Maria Salvacion Valenzuela Amante, thank you so much. Ryan Balangit Akuin, no? Kay Bilin Portia, gandang maga po rin na nagsugin ang mga sinugo, no? Thank you so much. The Maharlika will be great again. God bless you po. Maraming salamat po, no? Kay Hope Domok, hi kuya, good morning. Josephine Dapon, John Rivera, good morning sis, God bless you and your family. Maraming salamat ulit Kuya John sa pagsuporta mo noong May 7. Thank you so much, no? Ito yung mga kapatid na talaga lang naman, no? Walang sawang sa pag-suporta sa mga aktibidad. Divine Esteban Constantino, good morning Lidimim, watching you live from Purok 7 Luna Norte, Makilala, wow, Cotabato, no, dool-dool data. Kay Ate Christina, may nga buntag sa inyo darate. Kay Ninisita Miranda, hello, good morning, no? Kay Ann Sibuga, good morning, Ma'am Litimin, watching from Region 2, Isabela, no? Maraming salamat. Kay Ma'am Canon, thank you so much. No, kay Lirius Balag, kay Joe Villasor, at marami pang iba. Diyos ko, mga kapatid ko, naiiyak ako ay nako. Naawa lang ako sa mga bata. Alam nyo yung pag-akyat ko ng bundok, maging doon sa isang isla. Ito yung nakakadurog ng puso. Kaya kayong mga nakaupo ba? Pag eleksyon bitaw, nararating yung mga kapatid. Dapat sila yung dapat yung mga ayuda na natanggap ng mga opisyal ng gobyerno. Dapat binigay nyo na lang yun doon sa mga karapat dapat. Alam nyo ba yung last time na umakyat ako ng bundok? Dinurog ang aking puso dahil umiyak yung isang bata. Sabi ko, bakit umiiyak yan? Dahil nagugutom pala. Ngayon yung nanay, nagtimpla ng kape, lagyan ng asukal, konti, nilagyan ng tutong na kanin. Ang bata tuwang-tuwa. Diyos ko Lord. Pero, ganun pa man, no? Alam ko na yun, matawag talagang pagsubok sa akin, no? Kung hanggang saan. Pero ayoko lang kasing lumagpas. Maliwanag kasing nasa instruction. Alam niyo kung tutuusin, ganito lang yun eh. Nung panahon ni Moises, ang instruction ng Panginoon sa kanya, dahil nagrereklamo ang mga tao, dahil wow, walang tubig. Ang instruction kasi ng Panginoon sa kanya, ihampas niya ng isang beses. Pero dahil sa wala agad lumabas na tubig at itong mga tao ay nagrereklamo, sa galit ng Moises, sa halip na isa lang ang paghampas, ginawa niyang dalawa. Kaya sinabihan siya ng Panginoon, Moises, nagkaroon kayata ng pag-alinlangan. No? Ganito din kay Lidimin Canoto. Hindi ako maaring lumagpas sa instruction. Kaya sana naunawaan ninyo. Bagamat lahat ng mga nakikita ko, no? Bagamat lahat ng kikita ko na mga kaganapan na hindi ka nais-nais, kawalan ng katarungan sa iba, lahat yan. At dagdagan pa itong global climate change. Meron po tayong magagawa sa global climate change. Yan po ang totoo. Ha? Yan po ang totoo. So, sa umagang ito, tibayan nyo ang inyong pananampalataya. Huwag na huwag kayong padadaya sa nakikita ng inyong mga mata. At huwag kayong basta manghusga. No? Ano ba ang sinasabi ko sa inyo? No? Ipagpaumanhin ninyo. Pero,
ang lahat ng mga nanlait, nandurog, nanira, lahat kay Lidimin Canoto. Nasa kanya ang paghihiganti ng lahat. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. No? Isang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ang aking mga binahagi sa inyo ay makapagbigay sa inyo ng karagdagang lakas. Dahil kayo po, siyempre una at higit sa lahat, siya ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Pero hanggat may mga tao na nandyan kayo, na nagtitiwala, no? At gustong sumakay sa jeep, gustong sumakay sa arka, no? Ay nandito lang po ako para sa inyo. Kayo po ang pangalawang dahilan ng aking kalakasan. Kung bakit mas lalong pinagsisikapan, kung bakit mas lalong pinag-iigihan, no? Ginagawa ng abot ng makakaya dahil po sa inyo na mga nanatiling tapat din sa akin, mga nanatiling may tiwala sa akin. Sa kabila ng lahat, all in all, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.